Napadpad na kami noon ng lola mo sa baryong ito. Dahil rin sa isang salot na kumalat dito. Nakainkwentro namin ang napakalakas na aswang na naghasik ng mga sakit dito. Ewan ko na, Emma. Pero hindi ko sila susukuan. Mabubuhay pa sila. Magkakasama pa kami ng mas matagal. Ano pang hinihintay mo? Lakad na! At doon mo ibuhos ang gigil mo sa mga tiktik. Sino-sino dito ang lumaki sa mga lolo at lola? Hindi nga ba't iba-iba rin ang talinga at gabay nila? Kailangan natin ng ating mga magulang. Pero lahat sasang-ayon na kapag sina lolo at lola na ang nagpalaki, sinasabing mas mabait daw ang bata. Magandang araw po sa iyo, Miss Pinky, at sa lahat ng nakikinig dito ngayon. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento sa buhay ko kasama ang lolo at lola ko. Gusto kong iparamdam sa mga tagapakinig ang pinaghalo-halong saya, lungkot, dusa at lagim na sama-sama naming hinarap nina Lolo Badong at Lola Salome. Ako si Henry at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y ilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Kay hirap unawain bawat damdamin. Ay! Ano ba naman yan? Ano bang akala mo rito? Tawag ng tanghalan. Kaya init-init boses mo parang kulog ang naririnig ko. Mamaya niyan, magalit ang langit at buhusan tayo rito. Ayaw mo no, uulan. Kamoy mainit di magiginhawaan tayo. Saka kunwari ka pa kantang-kanta ka na rin Abay, paborito natin yun, hindi ba? Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Makising-along ka na. Baka sa iba pa lumabas siyang tinatago mo. Lubayan mo nga ako. Kung gusto mong maulanan, ikaw na lang. At nang magkapulmonya ka. Saka hindi ko na paborito yung kantang yan. Mahirap unawain bawat damdamin. Pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin. Banato mo, Salome, banato mo! Aray ko, susme! Sabi mo kasi banatan di ayun, nabanatan ka ni Lola. Huwag kang tumigil. Ihuhulog kita riyan sa patubig na yan. Aray ko naman hindi ka talaga nagbabago, napakalakas mo Palagay ko'y pwede ka pa sa labing-labi. Ay, bunga nga mong matanda ka. Napakurumi ng bibig ni Ring makunat na ere. Ikaw naman, Henry. Talagang manang-mana ka riyan sa lolo mong may saltek, Magtigil ka nga riyan at baka pati ikaw sinalasing ko riyan. Pula naman. Ba't naman pati ako? Nakikanta lang naman ako Para lang malibang tayo ng konti. Napakahaba ng lalakarin natin dito. Tsaka tama naman si Lolo. Theme song niyo ni Lolo yun Dapat sinasalo niyo. Team song kapag nalalaban riyan. Sungal-ngaling ko kayo maglolo riyan Dati yon. Ang gusto ko ng kantahin ngayon, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw sa'yo. Modern di ba Morissette yun? Grabe, hindi ko na yata alam yun Ano ba yun? Bago nga kasi yun, Lo. Kaya hindi nyo alam. Ganito yun,
Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Tama na nga kayo maglolo. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Ganito ba? Gusto ko nang bumigay. Ay, sus pa Yosef. Lo! Ay, Lola, tulungan natin. Tuhulog si Lolo. Gusto raw bumigay di bumigay yung gilid ng tulay. Hatakin mo at baka manigas riyan yung matanda na yan. Hindi lang halata sa gulo at kulit namin. Pero mga batikan at bantog na albularyo, sina lolo at lola. Ako naman, bagito at palpak na estudyante pa lang nila. Pero sinisikap kong matuto sa gabay nila. Idolo ko ang lolo at lola ko dahil gusto ko ring makatulong sa iba sa pamamagitan ng larangan na ito. Pinatawag kami sa isang napakalayong baryo dahil isang misteryoso ang nakakikilabot na suliranin ang nagpadapa sa mga taga-baryo. Lo, kapit Lo ha. Iangat ko kayo. Eto na. Sus be. Diyos ko po naman. Ay, naku, hindi pala magandang kantahin yan. Gusto ko nang bumigay, walang yang. Ay, muntik nang bumigay pati buhay ko eh. Kasi naman Louie, gusto ko nang bumitaw yun. Iba yung kinanta nyo eh. Ay, basta. Hindi ko nakakantay niyang demontres na. Hoy! Hoy, nakangiti ka niya Salome, ha? Pinipigil mo lang pero kitang-kita ko tumabingi yung postisyo mo. Abay, huwag mo lang itago. Baka sa iba rin ay lumabas yan. Nangingiti! Kung ano-anong nakikita mo riyan. Buti nga sa'yo tahulog ka at nang matauhan ka na. Dalian nyo na. Mukhang malapit na yung baryo. Abay, oo nga. Malapit na nga. Pero mahirap to. Ibang klase ang sasagupain natin doon. Sasagupain? Tsaka paanong malapit na? Parang napakalayo pa nga eh. Ang mga insekto. Ang kakaibang kilos ng mga insekto at ibon rito. Yon ang nagsasabing malapit na tayo sa isang baryong binabalot ng di pangkaraniwang lagim. Kasi po, maging ang mga insekto at ibon, makapagsasabi ng panganib base sa kilos at huni nila. Sa madaling sabi, nagbibigay babala sila. Pero hindi mismo ang mga insekto at ibon ang nagbibigay babala. Maging sila, para bang may sakit at naaapektuhan ng kung anong kakaibang nangyayari. Oo nga po pala. Nabanggit niyo sa akin dati yan. Sa pagmamasid sa mga nilalang sa kalikasan, parang mababasa mo rin ng sitwasyon sa isang lugar. Tama ka niya. At nararamdaman ko ngayon, may kung sinong umaaligid sa atin. Akala naman niya uubra siya. Henry, alisto ka. Kalasan mong pakiramdam mo. Wala po ako masyadong maramdaman ah. Hindi ko pa humabasa sa mga ibon at insekto yung sinasabi ninyo pero grabe kinukutuban nga ho ako. Atras lang ho tayo. May gagawin lang ho ako. Ay, mukhang natumbok mo. Anong gagawin mo? Malas niya at gumagala ngayon ang pandaman ni Reng Apo natin. Sige, pakitaan mo kami, Apo. Sino ka mang kulugo ka? Bistado ka! Ay, aray! Lintik na! Nadali ko. Hoy, labas na! At magsalita ka kung anong pakay mo dito. Bakit mo kami sinusundan? Anong bagay ko? Di kayong mga nilalang ng dilim. Anong nilalang ng dilim? Abay, ikaw irong demonyo itong sisilain kaming walang ginagawang masama. Anong plano mo ngayon? Bistado ka ng bata ka! Isang uhuging bata. Dalawang mabantot na hukluban. Dapat ba ako matakot sa inyo? Sinong mabantot? Abay, hindi nga mo lang naaamoy ko ngayon dahil sa baho ng budhi mo. Umalis ka na, Manong. Kung ayaw mong makatikim ng 100% purong lakas. Uy, bastos to ah! Sumugod! Mag-ingat ka pa! Biglang sugod ang malaking lalaking kaharap namin. Sa gulat ko, hindi ako nakaiwas, kaya bumaliktad ako sa bigwas nito.
Halos mawalan ako ng malay sa lakas ng tumama sa akin. Pero agad akong gumulong at tumayo na aktong dadamputin niya na ako. Sumugod ulit siya, pero dahil gamay ko ng bilis niya, ay nasa lubong ko na siya ng siko. Gumewang ang lalaki, kaya pinaulanan ko na siya ng suntok at siko sa katawan at ulo. Napahilata na ito, kaya agad na kaming tumakbo ni na Lolo. Takbo! Lola! Nasa likod niyo lang ako! Ako bahala pag ginabutan tayo niyan! Umabol pa kasi! Ay, nako! Hindi na natin dapat patulan niya sa ganong yan. Pero ano kaya pakay niyan? Nako po! Hindi kaya kampon yan na kung anumang gumagambala sa baryong yon. Ay, araw ko! Hoy, ano ba? Ibaba mo nga ako! Ay, siraulo ka, matanda ka ha! Ano ba, bubuhatin na kita para hindi ka mapagod? Ang kulit niyo talaga. Pero ang sweet niyo naman. Sana lang hindi kayo sumubsob. Naku, ayaw tayong tantanan. Humahabol pa rin, oh. Nandiyan na ako! Sinasabi ko na nga ba? Yung baryong yan ang sadya ninyo! Talagang mga nilalang kayo ng dilim! May siraulo yata ang ining kumag na yun eh! Nilalang daw ng dilim! Abay di bale! Malapit na tayo! Bilis! Hoy! Yang kamay mo! Kung saan na gumagapang yan! Tatamaan ka mamaya sa akin, matanda ka! Ibaba mo ng alaga ko! Buhat na ni Lolo si Lola para bumilis kami. Aabutan na kami ng lalaki na ngayon itak na ang ipinang-aamba sa amin. Pero nagtaka kami nang biglang huminto ang lalaki nang makapasok na kami sa baryo. Mga walang niya. Magsilabas kayo niyan! Di bale, magkikita pa rin tayo. Kahit maglungga kayo sa barong yan, malalambat ko rin kayo. Hoy, ikaw! Hindi ko alam kung ba't mo kami nilusob ng ganon. At kung ano yung pinagsasabi mong baryong ire. Pero napakasama mo sa bigla mong paglusob sa amin kahit wala kaming ginagawa sa'yo. Umalis ka na! Tsaka kahit aabutan mo kami, talagang papalagan kita kahit malaki ka. Kamutin mo muna yung ilong tsaka mata mo. Tumudugo kasi. Tama na! Maraming oras na tayo na sayang. Lintik na. Kanina pa yung kamay mo eh. Aray, naku naman eh, dadampi lang eh. Pero malaman pa rin. Parang Daria Ramirez pa rin ah. Aray ko naman. Sinasabi ko sa'yo, Badong. Matapos lang tayo sa misyon na ito, tapos na rin tayo. Iiwan na talaga kitang mabulok kasama yung mga kalokohan mo. Ay tara na, Henry. Halika na. Diyan ka na tagurog supot. Ang pangit mo. Naiwan sa bungad ng baryo ang lalaki at tumuloy na nga kami sa paglalakad. Narating namin ang bahay na tutuluyan namin. Saglit kong pinagpahinga sina Lolo at Lola habang hinahanda akong mga kakailanganin namin sa panggagamot. At maya-maya nga, dumagsa ng mga taga-baryo sa bahay na tinutuluyan namin. Napakarami agad tao sa labas. Kung titignan mo ay normal silang lahat rito. Pero damang-dama at amoy na amoy mo ang napakasangsang na kung anong nagpapahirap sa loob ng mga katawan nila. Oo nga no. Mukhang maayos yung lagay ng mga tao pero talagang nagsipila sila dito. Ay, kainis na wala akong ganong nasagap. Pero alam ko may mali eh. Hindi lang sa mga tao dito, pati na sa hangin sa paligid. At parang masama ang kutob ko ha. May mga nakita akong sumisilip at tumaligid sa labas oh. Mukhang hindi nagpapagamot yung mga taong yun. Saka iba yung aura eh. May namat na sagap mo yan. Basta't alerto ka habang tayo'y nanggagamot ha. Mahirap ang lagay natin dito, pero kailangan na nating umpisahan. Henry, 3 ang papasukin mo. Tapos, siyasatin mo na yung kalagayan ng mga maiiwan sa labas. Popola, buti na lang din nilagay tayo ng kabesa sa malaking bahay, no? At saka presko dito. Ay, teka lang ho, pakiayos lang ho yung pila. Isang linya lang para naman hindi tayo makabala. O, inana. Tsaka ikaw ate. Pati ikaw tang. Pasok na ho kayo. Yung iba ho, hintayin na lang ho tayo, no?
Nagsimula na ang gamutan. Habang tumatagal, humahaba ang pila na nakapagtataka para sa isang baryo. Kapag nanggagamot kami, mangilan-ngilan lang sa isang baryo ang kailangan naming gamutin. Minsan nga ay isa lang. Pero ibang-ibang baryo na to. Ang nakakatakot dito, 5 sa kanila ang kinailangan naming baklasan ng barang at kinailangan ni na Lola ang tulong ko. Yun nga lang, dahil bagito ay talagang sumasablay pa rin ako. Hindi, Henry. Huwag mo munang alisin yung papel sa batok. Baka mamatay rin bata. Ang suporta yan sa gagawin namin ng lolo mo. Ibalik mo. Ay, naku. Diyos ko, sorry ho. Diyos ko, nakakatakot naman. Itim na yung mata ng bata eh. Napakarami ng kuliglig na niluluwala. Ano ba, huwag kang mataranta. Lalong lalakas ang bumabangon kapag takot ang manggagamot. Hawakan mo lang. Ibalik mo yung papel. Sumubay ka sa dasal at hawakan mong maigpit, ha? No, nagkakabilib-bilib ito. Teka, ayos pa ba siya? Ganyan talaga. Hawak lang. Sabayan mo yung dasal. Ay, lumapit ka sa paanan. Henry! Ipit mo yung tinting sa daliri sa paa. Higain mo! Pigain! Pigain! Ila, nangingitim na yung tao. Baka paano pa? Ay, naku. Kumalma ka, Henry. Kalma. Ay, sige na nga. Isang bata ang nilukuban ng napakatinding barang. Nagwawala na ito. Iba't ibang klaseng insekto na ang lumalabas sa katawan nito. Parang diablo na ang humahawak sa bata, sabi ni Lola. Kaya ganito katindi. Pero kahit natataranta ako, ay tinatagan ko. Pilit akong sumunod kina Lolo at ginawa ang dapat na gawin. Diniinan ko ang bata at sumabay sa dasal ni na Lolo. Ayos na. Kumakalma na siya. Lumalabas pa ang masamang hangin sa loob ng katawan niya. Pero kailangan na natin puksain ang hanging itim na ito at ang hindi na mabawi pa ng bambabara. Ako nang bahala. Tutunawin ko ng tigal po ang hanging itim na ito. Tapos na to. Ay, buti na, Mark. Apa! Henry! Hoy, Henry! Ano nangyayari? Naninigas siya. Ay, suspe! Nakapitan siya ng bahagyang barang! No, Lola! Tulong! Hindi ako makahinga! Ay, naku, napakahaba ng araw na yon. Ay, ikaw, Salome. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gusto mo ba ibalibag pa kita riyan Ay, naku, napakalambing talaga ng asawa ko. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lambing ka riyan. Tinanong mo ba ako kung gusto ko yung kabalastugang pinagsasasabi mo? Ha? Hindi na kailangan tanungin yon. Yung pag-ibig mo sa akin, parang sikat yan ng araw. Kahit hindi pansinin kahit hindi ligunin, damang-dama. Tirik na tirik. Napakabuisit mo. Sana nga'y tumirik yung mga mata mo. Yung apo mo. O ano na nangyari kay Henry? Ay, nakatulog na. Natuluyan ang trangkaso Talaga kasing nahadali. Ay, nag-alala rin ako nang namutla yun at nawala ng malay. Hayaan na muna nating matulog yung bata. Ay, ora. Hayaan nating matulog. At ang wala na makaistorbo sa atin. Halika nga rito, my labi. Ay, ang alit ko naman Ba't mo naman ako sinapok, ha? Bakit hindi kita sasapukin, ha? Kay kunat-kunat mo na, umaarya ka pa? Ay, tantanan mo ako pa, Dom, ha? Bakit hindi mo nalang puntahan yung mga matronang kaharutan mo kanina at iyon ang lambingin mo? Ano? Anong kaharutan? Pusa lang ang kaharutan ko kanina. Pusa. Pusang malantong. Pusang nanghihingi ng pera. Ay, nako, Badong. Tumanda kang paurong. Bawat baryo pinupuntahan natin, nangangalagtari ka. Hindi ka na nahiya sa balat mong kulubot na. Ay, naku, eto na naman tayo. Abay, kay tanda-tanda na natin yan pa rin ang pinagpuputok ng butsi mo. May wala naman akong hinaharot talaga. Yung nakita mo kanina, si Roda yun. Yung nagpapahilot lang. Abay, matural na hihilutin ko yon. Kita mo na! Nakita mo na!
Hilot? Hinilot mo? Ay, tsaka nagpalaway. Abay, nabalos daw kasi yon. Ay! Huwag yung kaldero! Hindi natin yan! Hindi natin ito bahay! Ay! Ay ka lang naman sa labi! Hindi mo lang hinilot. Nilawayan mo pa. Dalaga yan ah. 20 anyos yon. Tapos nagpalaway sa'yo. Ikaw naman, ligayang-ligaya ka. Paano kahit makunat at kulubot ka na, makate ka pa rin? Abay, magagamot tayo eh. Natural, gagamutin ko yon. Aray ko naman! Tsaka akala mo hindi ko nakita yung 20 peso pa sa'yo, ha? Natanaw ko rin yung humalik sa'yo. Animal ka. Baluktot ka na eh. Humahataw ka pa. Ano ba, hindi? Parang halik lang ng apo yun eh. Wala yon. Ay, yung bumeso. Natuwa lang kasi napagaling natin yung anak niya. Iniimbita nga ako kayo sa bahay nun eh. Magkapunan daw tayo ron. Hapunan? Inimbita ka pa maghapunan? Aba talaga namang napakahusay mo, ano? Pwes, ito na ang huling hapunan mo. Last supper ang aabutin mo sa akin. Hindi ka na makakapaghapunan sa akin. Ililibig na kita ng diretso. Napakapalikero mong matanda ka. Ay, teka lang naman. Ay, anong magagawa ko? Sila ang lumalapit sa akin. May nag-asawa ka ng makisig eh. Natural, may lalapit talaga eh. Aray ko naman! May lalapit pala, ha? O eto, pagsasaluhit mo tong sabay-sabay na lalapit sa'yo. Uy, La! No! Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa inyo? Nagkakahulan niyo yung mga aso. Hindi tayo taga dito. Teka, yung mga ganit, La. Ay, naku, marami na tayong babayaran yun eh. Tama na, La! Wala akong pakialam. Talagang babasagin ko lahat ng gamit sa mukha nitong lolo mong walang nga. Oy, Andrea ba? Ipaliwanag mo naman sa lolo mo yung poging problems natin. Hindi naman kasi siya dapat eh. Ay, aray ko ah. Pogi problems pala, ha? Magkakaproblema ka talaga. Dahil babangasin ko na talaga yung mukha mo. Uy, La! Huwag yung TV! Uy, La! Lola! Kinakatok na tayo, La! Tama na! Ay, walang hiya ka. Hinilot mo na, nilawayan mo pa, bumeso ka na, humalik ka pa. May paimbita pa ng hapunan. Hindi na talaga kita kaya ba dun? Hindi ko na matiis yung mga kalokohan mo. Mamamatay na ako sa konsumisyon kapag hindi pa ako lumayo sa'yo. Iiwan talaga kita. Sinasabi ko sa'yo. Ay, naku, huminga ka. Hinga lang. Ay, kalma na. Mamasayihin na lang kita. Nang hindi maligas ang balikat mo. Mabibigat rin yung mga binalibag mo eh. Mag-iinit ako ng tubig at nang... Oy, Henry, ikaw nga humarap sa kumakatok. Baka si Lord na yun eh. Hinihintay na ako doon sa bahay niya. Mga tano dyan pala. Sinusugod tayo rito. Ay, naku, ang sakit talaga sa ulo. Uy, Kapitan. Kayo ho pala yan. Pasensya na ho, kasi ho... Plakda talaga ako dahil sa mga nangyari maghapon. Lalo na't nakapitan nga ako ng barang. Pero nagulantang ako sa delubyong pagwawala ni Lola dahil sa kalokohan ni Lolo. Sa totoo lang, lagi na silang nag-aaway. Kahit dinadaan ko sa biro, nagtataka din ako kung paanong nangyayari na napakatanda na nila, napakatagal nang nagsasama, pero parang may kung anong pinaguhugutan ang galit ni Lola kay Lolo. Alam kong medyo mahilig pa rin sa babae si Lolo, pero iba pa rin talaga ang kutob ko sa asta ni Lola kay Lolo. O, eto na naman po tayo, La. No, kalma lang ha. Unong araw natin nagpasabog kagad kayo ng gulo. Manggagamot na ulit tayo. Lo, ako na nagsasabi sa'yo. Tigilan mo yung mga byuda ha. Hindi ko na makasalanan yun ah. Ganito na lang ang gagawin natin. Yung mga magpapagamot na babae, pilingin natin para hindi masilayan ang kakasigan ko. Pero pag ginamot ko, dapat doon sa kwarto para... Umandar ka na naman. Subukan mo lang. Subukan mo, Patong. Uy, teka. Kakasabi ko lang, La. Lo, huwag na kasi kayo masyadong magulo. Teka, papasukin ko na si Kuya Erwin ha. Malala nangyari dito. Parang nadali yata tong maligno daw dun sa ilog. 5 araw na daw walang malay tapos nilalabasan ng tubig yung tenga. Yung ilong.
Hoy, teka, papasukin ko na ha. Buhat ng mga magkapatid eh. Lo, la, behave tayo ha. Behave. Lumipas pa ang 2 araw ng gamutan at tumitindi ang mga sakit ng mga taong lumalapit sa amin. May nabiktima ng tiyanak at ibang maligno. Sina lolo naman, tuloy din ang angilan, pero bukod sa gamutan, napaengkwentro pa ako sa isang nilalang. Lo, la, kayo muna dito ha. Lalabas lang po ako. Huwag ka nang lumabas. Huwag mong pansinin. Ila, kanina pa kayo sinisilip doon eh. Kayo ni Lolo. Ano ba, hayaan mo lang sila't hindi tayo gagalawin noon. Hindi nila tatangkain. Ilo, aswang yung dalawang yun eh. At napakatalim ng titig sa inyo. Makinig ka sa amin, Apo. Wala tayong ibang kailangang gawin dito kundi ang manggamot. Tinitiyak ko sa'yo, hindi tayo maaano ng aswang na yon. May 2 taong nakatayo lang sa ilalim ng puno sa bakuran ng bahay. Taong-tao ang itsura nila, pero nangangamoy ang pagkaaswang nila. Hindi sila nakapila at nakatanaw sa bintana kung saan matalim ang titig nito, kinanlola. Sinunod kong sinabi ni Lolo. Tuloy lang ako sa pag-aalay sa kanila, pero binabantayan ko pa rin ang kilos ng babae at lalaking aswang. Uy, saan na yung dalawa? Wala na dito sa bakuran? Yung kasunod ho. Kuya, kayo na nila ate. Pasok na ho. Ha? Mukhang... La, pupuntahan ko lang ha. Mag-iingat ka, Apo. Ano ba kayang-kaya niya yan, Salome? Ang problema ay baka lumitaw ang kinakatakot natin. Kapag nangyari yon, talagang hindi kita mapapatawad. Sinabi ko na sa'yo, hindi tayo dapat nagpunta rito. At nakita mo na, heto na. Nagsisimula na. Kapag may nangyari sa apo natin, isusumpa kita, Badong. Salome, mangyayari ang dapat mangyari. Kahit hindi tayo magtungo rito, hindi natin dapat hintayin na langit ang magbagsak sa atin ng kapalaran ni Henry. Magtiwala tayo sa apo natin. At Salome ka, huwag tayo mag-alala. Kahit na, Badong, pwede nating iwasan ito. Pero ibang takbo ng utak mo. Uulitin ko, huwag loobin na may mangyari. Dahil kahit sa kabilang buhay, hindi kita mapapatawad. Sa isang sagingan sa di kalayuan ng bahay, nakarinig ako ng hiyaw ng isang babae. Nagtatatakbo na ako agad at dinatnan ko na ang 2. Tao pa rin ang anyo nila, pero mas mahaba ng mga kamay, mas matatalas na rin ang mga mata. Karga ng lalaki ang babaeng walang malay. Hindi ako makakilos dahil iniisip ko ang kaligtasan ng babaeng nasa kamay nila. Hoy! Kanina pa kayo ah! Nagtitimpi lang ako. Pero hindi ko napapayagan yung pinaggagawa ninyo. Bitiwan niyo yung babae. Utos yun! Dahil kung hindi kayo susunod, buburahin ko kayong 2. Hindi ako mahusay na manggagamot. Pero sa bilis at lakas ko, kaya ko kayong pulbusin. Huh! Walang yan nagsitakas. Uy! Yung babae! Maliksi ang pagtalon-talon palayo ng mga aswang, pero mabilis ko rin silang nahahabol. Hindi ko na malayan na sa kasusunod ko sa 2 ay napailalim na kami sa isang kakahuyan. Dehado na ako sa lugar na yon. Pero talas ng pakiramdam ang inasahan ko. Tinandaan kong lahat ng turo ni Lola kapag nalagay ako sa ganitong sitwasyon. Ay, buti talaga hindi ko inalis tong bagdad sa katawan ko. Nandito na lahat ng kailangan ko. Kaya ko tong mga... Ano? Sukol na kayo. Mahihirapan kayo pag tumalon kayo sa ilog na yan. Ayaw niyong gumalaw ha? Mauna na akong atake sa inyo. O ito! Lamunin niyo! Pumilamo sa mukha ng 2 aswang isinaboy kong bawang at asin. Nabigla sila, kaya nabitiwan nila ang babae. Mabilis akong nakalapit at nasa laksak sa puso ang isa. Umikot ako't sinaksak din sa batok ang isa pa.
Sugatang ng sitakas ang dalawang aswang. Nang hinayang ako pero nasagip ko naman ang babaeng tinangay nila. Walang malay ang babae dahil may ginawa ang mga aswang. Pero ginamit ko ang turo ni na Lola kaya nagkamalay din ito. Grabe! Buti gumana yung dasal sa bumbunan. O yan, dumidilat na. Miss. Miss, okay ka lang ba? Lumayo ka! Hayop ka! Papadahin kita! Oy, teka, miss! Wala na yung mga aswang. Naitaboy ko. Kaya nga ligtas ka ni. Anong na ito, boy? Walang yaka! Naisahan niyo ko kanina! Papatayin na kita ngayon! Uy, nabawag naman, miss! Niligtas nga kita kumalma ka lang. Wala akong gagawing masama sa'yo. O, eto. Yan yung punyan. O, yun, tinapon ko na ha. O, itong bag ko, puro bawang at asin lang naman to eh. Ha? May dalang bawang at asin. Lokohan ba to? Baka naman hindi niya alam na. Sorry. Pasensya na. Salamat pala. Salamat sa'yo. Syempre, nagulat lang ako sa natakot. Hindi ka taga rito, no? Ayan. Kala ko babanatan mo talaga ako eh. Para kang dragon eh. Oo. Apo ko nung mga albularyong pinatawag dito sa baryo nyo. Ayos ka lang ba? Ano? Nung dalawang albularyo? May apo silang. Ano ba to? Oo. May nanggagamot nga pala ngayon dito. Apo ka pala nila. Sige. Umalis na siguro tayo dito. Delikado eh. Baka may lumitaw pa. Oo nga. Tara na nga. Ako nga pala si Henry. Emma. Ako si Emma. Tara na, Henry. Weirdo. Inalagaan siya ng dalawang malakas na albularyo na yun. Kaya rin siguro hindi niya alam. Ay. Pagkalabas sa kakahuyan, nagpaalam rin naman agad si Emma. Nang tumalikod dito ay napailing na lang ako dahil wala man lang akong nasabi sa kanya. Miss Pinky, hindi ko na itatanggi. Medyo humanga ako sa babaeng yon. Maganda siya, pero hindi lang dahil dun. Iba ang aura at asta nito. Ewan kung paano siya nahulog sa mga kamay ng mga aswang. Pero alam kong malakas na babae si Emma. Bumalik na lang ako kina Lola pero maagang tinapos ang gamutan. Wila, okay lang ba kayo? Agad nyo natapos ah. Siguro may nangyari no. Napakalakas ang mga malignong nang gagambala sa mga tao rito. Nahihirapan kami sa sunod-sunod na pagbaklas ng mga barang at sumpa. Hindi na rin naman kasi kami bumabata eh. Narito pa ang kakayahan namin pero nahihirapan na kaming paundarin ito. Hindi naman ho siguro do. Abay hangang-hanga ho sa inyo yung mga tao dito ah. Napaka-epektibo raw ng mga ginagawa ninyo. Pati yung mga sinabi nyong isabit sa mga dignom, sa mga bahay nila. Ayun, gumagana. Hindi na raw sila ginagambala ng espiritu ng mananambal. Oo, Apo. Totoo naman yon. Kinakaya pa namin. Pero ang sinasabi ko, dahil sa katandaan, mabilis na kaming manghina. Kung hindi kami sinusuportahan ng mga kapanalig naming mga elemento at iba pang nilalang ng kalikasan, ay nako, bibigay ang katawan namin. Kaya nga, Apo, makinig ka sa sasabihin ko. Dapat mo na mas matutuhan at makagamayan ng mas mabilis ang lahat ng itinuturo namin sa'yo. At dapat rin na magsanay ka sa sarili mo. Tinuturuan ka lang namin, pero ikaw lang ang makakapagpalakas ng kakayahan at espiritualidad mo. Tamang lola mo, napakalaking tulong ng madalas at mataimtim na meditasyon habang pinakikiramdaman at nagdarasal sa mga elemento at espiritu ng kalikasan. Opo, Lo. At malinaw naman po la. Nahihirapan lang po ako sa oras pero susundin ko po lahat yan. Pipilitin ko magsanay pero makakasama ko pa rin naman kayo sa mga gamutan, di po ba? Yun na nga, Apo. Sa panggagamot natin dito, napagtanto namin na kailangan na naming magretiro. Oh? Anong magretiro? Labo naman la eh. Kung si Manny Pacquiao nga hihirit pa sa pwede pa ako porsyon. Kayo parang di hamak na talagang
napakatinik pa rin eh. Ano ba, Henry? Kahit makisig pa rin ang lolo mo, kahit kaya pa ng lolo, iba pa rin talaga ang lagay ng katawan ko, pati ang lola mo. Hindi lamang sa pisikal, pati ang mga espiritu namin. Hindi ka naman dapat mag-alala. Magre-retiro lang kami sa panggagamot. Gagabayan ka pa rin namin. Hindi kami mawawala sa tabi mo. Pero siyempre, kailangan mo nang lumakad mag-isa sa mga misyon. At dapat rin na... Teka, anong mag-isa sa mga misyon? Hindi pwede yun, Badong. Nasisira na talaga ang tuktok mo, ano? Ay ano ka ba naman, Salome? Para namang makapaglabing-labing, para lang talaga masanay rin si Henry. Ano ba't nagretiro tayo kung sasama pa rin tayo sa mga panggagama? Naririnig mo ba yung sarili mong matanda ka? Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa utak mo. Iiwan mo iring si Henry na mag-isa. Kung saan anumang oras, malalapitan siya ng mga... Ano ba ako malma ka, Salome? Kailangan natin magtiwala sa apo mo. Hindi rin naman pwede na masumpungan niya mga bagay na para lang talaga sa kanya. Teka lang naman po. Kumalma lang kayo. Hindi ko na rin maintindihan yung mga sinasabi ninyo eh. Parang hindi na lang tungkol sa panghihila niyo yung problema niyo. May dapat yata ako malaman na. O ano, iba kasi sa pandinig ko yung mga sinasabi ninyo eh. Bakit hindi ako dapat mag-isa? Ano yung lalapit sa akin? Kasi apo, may bagay na dapat kasi... Ay, naku, sa totoo lang noon pa ito eh. Ito may tungkol sa pagkatao mo na... Badong, subukan mo lang. Wala ka talagang utak, ano? Ay talagang ngayon pa kung kailan... Ano ba? Parang ikaw na sobra, Salome. Ilang ulit ko na yung narinig sa'yo. Ano? Ha? Lalaban ka na? Matigas na bang buto mo? Papalad ka? Hindi. Ang sinasabi ko, tama ka naman sa lahat ng sinasabi mo sa akin. Napaka-macho ko, napaka-gwapo ko, mukha kong artista sa... Ay, wala akong sinasabing ganyan. Kung ano-ano mga naririnig mo. Baka ang nagsabi sa'yo niyan, yung tiyahin ng batang lalaki, yung matanda kanina. Sister. Ay, naku, kikinis ang binti ng babaeng yon. Abay, akalain mo bang pareho pala kami ng paboritong iniinom na... Nakita mo na! Nakita mo yan! Kaya pala nagniningning ang mga mata ng bruhil ng babaeng yon. Kung ano-ano ang pinag-usapan ninyo. Hindi naman. Humanga lang siya dahil malapad raw yung balikat ko. Tapos litaw na litaw pa raw yung mga muscles, tsaka... Yan, sinasabi ko lang nga ba. Kaya pala ba'y nalalaban pang papisil-pisil ng braso yung lukaret na yun eh. Ito naman kung todong angat pa ng braso. Abay, siyempre. Abay, kailangang i-flex ko. Para talagang maramdaman niya yung dagang kosta sa braso. Lalo. Ano yun na pa? Ay, naku. Matutulog na lang po ako. Gabi na eh. Kayo rin, matulog na kayo. Ay, sige po. Matutulog na rin kami. Ay, minsan iniisip ko kung paano nila ako pinalaki. Ay, naku. Biglang bumagsak sa akin ang ideya na magre-retiro na sina lolo at lola. Biglang kailangan ko na raw maging mag-isa sa mga misyon. Miss Pinky, magmula nung 8 taong gulang ako hanggang ngayong 23 anyos na ako. Kasama na ako ni na lolo sa lahat ng misyon. Pero biglang magbabago ang lahat. Kahit mahirap, kailangan kong tanggapin ang magiging napakalaking pagbabagong ito. May punto naman sila tungkol sa kalagayan ng katawan nila. Pero isang bagay rin na bigla kong ikinabagabag. Ang mga binabanggit ni na lola na hindi ko maintindihan, na pinag-aawayan pa nila. At nakita kong titigno ni lola dahil sa pagtutol sa kung anong sasabihin ni lolo. Okay rin sa baryong to ah. Daming taniman ng saging. Tsaka mga maisan. Parang gusto ko rin dito tumira. Oy, Naruto! Ay, Naruto! Anong? Uy, Emma! Ako naman nakala ko kung sino eh. Teka, saging ba yung dala mo? Hindi, mga talong to. Kulay dilaw lang. Kita lang ang saging eh. O ayan, kumain ka. Nang magkasustansya naman yung katawan mo. Saan ka pupunta?
Grabe. Tamis. Sarap pa. E di sa itong isang saging nandito. Ayos ah. Mamamalengke lang ako. Magluluto ako bago kami magsimulang manggamot eh. Bait mo naman. Pinagluluto mo pa pala ang lolo at lola mo. Masarap ka siguro. Masarap ka siguro magluto. Ito pa, saging oh. Kain ka lang ha. Ha? Oo, masarap ako. Masarap ako magluto. Gusto kong tikman tong saging ko eh. Ano ba naman yan? Yung luto ko. Minsan, abutan kita ng niluto ko ha. Ang sarap mo kasi, nitong saging. Sige ba? Hihintayin ko yung saging. Niluto mo ha? Para tayong tanga, no? Nagkakamali tayo. Ay, oo nga eh. Para kang tanga. Tayo pala. Nga pala. Samahan mo ako sa palengke. Tapos, baka gusto mong magmerienda na rin. Kung gusto mo lang naman. Yan, akala ko hindi mo malang ako ililibre eh. Tara, idaan ko lang tong saging sa bahay tapos tara na. Ayos. Binabuenas ako ngayon ah. Ay, naku, buti na lang mana ako kay Lolo. Ano? Si Emma? Bakit ganun? Unang naglalakad si Emma at halos mapahinto ako nang makatanaw ako ng katiting na kakaibang aura na lumalabas dito. Pumikit-pikit pa ako para tiyakin kung namamalikmata lang ako at nabagabag talaga ako dahil hindi ako nagkakamali. Kahit hirap akong makakita ng ganon, alam kong pamilyar na aura na yon. Yon ang mga nakikita sa mga aswang. Kinakabahan na ako, pero nagulantang naman ako nang biglang may humablot kay Emma. Ang lalaking sumugod sa amin ni na Lola habang papunta kami sa baryo. Sumulpot at inatake si Emma. Hoy! Takulong subot! Ano ginagawa mo ha? Itiwan mo yan kung ayaw mong... Hindi ba sinabi ko sa'yo kahit maglungga kayo sa baryo ninyo? Magpapang-abot pa rin tayo. At ito, nakadali pa ako ng isa pa! Bitiwan mo ako! Akala mo nakaisa ka? Peste! Nakawala pa! Emma! Nayo na! Ano? Hilot ka ng pagiliran no? Ngayon, tayo naman ang magharap. Ang laki-laki mo, hindi ka humanap ng katapat mo! Sige! Bago pa ako dumugin dito, mabilis kitang pupugsain. Hindi dapat binubuhay ang mga kagaya mong... Lagot na! Napaligiran ako! Ano yan? Magpinil na sulputan yung mga aswang! Hoy, Bangol! Huwag kang basta-basta gagalaw kung ayaw mong lapain ka ng mga yan! Peste! Nagtawag ka ba ha? Akala mo talaga matadali mo ako? Kaya ko to, kahit na... Walang niya, sinugod siya! Emma! Magtago ka muna! Hoy! Mga pangit! Henry! Hoy, tama na yan! Sabay-sabay na sumugod sa lalaki ang 4 na aswang. Agad rin akong sumugod para tulungan ang lalaki. Naihagis kong 3 at nasaksak ng lalaki ang isang aswang. Nagsitakas agad ang mga aswang nang akmaan namin sila. Hoy! O ano? Pasalamat ka, mabilis ako. Kung hindi... Henry! Bakit mo sinaksak? Kunwari ka pa. Pero hindi mo ko malaloko. Nag-agawan pa kayo sa pagkain ah. Pwes! Ang dila! Ang tik-tik! Nakatali mo! Napakawalang hiya mo. Sinagip ka na nga. Ngayon, ididiretso ko na to sa puso mo para hindi ka na... Muntik na ako ah. Pasalamat ka't hindi na puto yung dila mo. Babalikan ko kayong mga demonyo kayo! Luis, tumatagas ang dugo. Henry! Henry! Buhay pa to. Sa bagay, hindi to basta mamamatay. Lalo pang lilitaw ang totoo niyang pagkatao dito. Halika na muna. Talim na bumaon sa tagiliran kong huli kong naramdaman. Nang magkamalay na ako, ay nasa balikat ako ni Emma.
Pero hindi ko maintindihan ay kung bakit napakabilis tumakbo ni Emma. Maliit si Emma at may kalakihan ako. Pero napakagaang ng pag-abante niya. Nanlalabong paningin ko pero dama kong kakaibang pagtibok ng puso ko. Dama ko rin ang paggalaw ng kung ano sa ugat ko. Nadala ako ni Emma sa bahay. At kahit hilo at nahihirapang huminga, dinig na dinig kong lahat ng pinag-usapan ni na Emma, Lolo at Lola. Ilapag mo din eh. Ibe! Hakin ang malinis sa tiret, baligam-gam na tubig. Era yung mga dahon. Pumentuhan mo at baka ma-infection yan. Diyos ko, Henry. Ito na nga bang sinasabi ko? Hindi ho siya mamamatay. Alam niyo rin naman ho yun eh. Sino ka bang babae ka? Umalis ka na nga kung ayaw mong sabuyan kita ng bawang at asin. Tama na, Salome! Ano ba? Iha, maraming salamat at dila mo rito ang apo namin, ha? Pero mas maigi kung iiwanan mo na kami nang masikaso namin ni si Henry. Pakiusap. Aalis naman ho talaga ako. Pero baka lang ho gusto ninyong malaman ito. Ibang-iba na ho ang kilos at bangis ng apo ninyo. Halos mawala siya sa paningin o para na nga siyang tubig dahil sa kakaibang galaw niya. Alam ho natin kung anong dugo ang meron siya. At delikado ho yun, hindi ba? Para sa kanya at para sa lahat ng taga-baryo. Mas makakabuti ho kung alam na rin niya kung ano siya para din matutunan niyang kontrolin ang sarili niya. Napakarami mong sinasabing babae ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dahil... Salome! Ano ba? May punto ang babaeng tiktik. Wala akong pakialam sa punto ng babaeng yan, ha? Palibas ay tipo mo na naman ang kurbada ng katawan kaya kumakabig ka riyan. Asus! Nagka-issue pa. Pero Lola, ano ho bang gusto ninyong mangyari? Lagpas 20 na ho malamang itong apo ninyo, kaya talagang lilitawan dapat lumitaw. Late na nga ho eh. Sabi naman nahimik ka na eh. Wala kang pakialam. May pakialam ho ako dahil ang lahing pinagmulan niya, ang lahing malamang na pinagmumulan ng lahat ng salot dito. At ramdam kong napakalakas nitong si Henry. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ninyo siya dinala rito sa panahong nananalanta ang lahing yun dito? Ay, teka, sandali lang, iha. Dahan-dahan lang naman dahil hindi pa namin alam na apo ko ang... Ano ho ba ang hindi ko pa alam? Ay, biglang bumagon. Grabe kayo. Kung mag-usap kayo parang wala ako dito. Malas nyo lang, may mali pa ako. Kaya naririnig ko ang lahat. Ikaw, Emma. Sinasabi ko na nga ba't tik-tik ka eh? Ano ba pakay mo? Oo, tik-tik ako. Wala akong kahit na anong pakay. Taga-baryo ako eh. At lahat ng nandito, aswang. Baryo ito ng mga aswang. At ewan ko kung bakit hindi mo yun nasasagap. Pero palagay ko, may ginawa sa'yo itong lolo at lola mo para mahirapan kang makasagap at masagap ng iba, lalo na ng mga kalahi mo. Aba talagang napakatabil ng dila ng tik-tik na ire, ha? Puputulin ko yung dila mo para... Ano ba? Tama na! Tama na! Sabihin niyo na lang sa akin yung dapat kong malaman. Ano? Magsalita naman kayo! Teka lang, uubusin ko lang tong kape ko, ha? Eh, nagnanganga ako eh! Naghihintay lang din ako eh. Alam niya naman eh, puro kayo kalokohan. Sabihin niyo na lang kasi. Pag hindi kayo nagsalita, aalis na lang ako dito. Ha? Teka, nakakatayo na ako. Grabe hindi na masakit ah. Ha? Nawala yung sugat ko. Yan na nga mismo, Apo. Wala nang ibang paraan. Kailangan na talagang sabihin sa'yo. Isa kang... Ikaw ay... Isa ka sa mga mulawin. Agilusi ko ba yan? Pero hindi eh. Hay, Badong. Makinig ka. Isa kang aswang. Mula ka sa lahi ng mga aswang, Apo. Ano? Edi aswang ho kayo? Aswang yung lahi natin? Oo, aswang ako. Aswang ang lolo mo. Kaya kung sino-sino inaaswang niyan eh. Basta yon, aswang tayo at wala magbabago. Mahal ka namin. Ano ba, Salome? Hindi, Henry, apo. Makinig ka ng maigi, ha? Unawain mo. Ganito kasi yan. Napadpad na kami noon ng lola mo sa baryong ito. Dahil rin sa isang salot na kumalat dito. Nakainkwentro namin ang napakalakas na aswang
na naghasik ng mga sakit dito. Napatay rin namin sila, pero may naiwan silang sanggol. Imbis na kitinin ang buhay ng walang buwang na sanggol, habay kinupkop at pinalaki namin ito. Ikaw ang sanggol na yun, Apo. Anak ka ng malalakas na mga aswang. Ngunit kinupkop, binuhay, at minahal ka namin ng walang pag-aalinlangan. Wala nang mapunta ka sa amin lalong nagkaliwanag ang misyon namin sa buhay. Bukod sa panggagamot at paggitna sa mga tao't nilalang ng dilim, nag-aruga at nagpalaki kami ng isang bata. At yun ang importante sa amin. Pero ang labo eh. Di aswang nga ako. Tapos, bakit naman hindi niyo sinabi yun? Paano ko? Aswang ako, Lo. Aswang ako. Bakit hindi niyo ito sinabi agad sa akin? Dahil hindi namin inakalang kailangan palang sabihin yun sa'yo. Walang kapares ang ibinuhos naming pagmamahal sa'yo. Sa puso't isip namin, ikaw ay kung ano ka at mahal namin yun. Inisip namin yun lang ang mahalaga. Pero hindi. Patawad dahil nagkamali kami. Napansin namin ang mga umaaligid sa atin at yun ang mga kalahi mo. Kaya rin kami titigil sa panggagamot para sana makaiwas na makasagupa ang lahi mo. Sa totoo lang, masama ang mga hangarin ng lahi mo, kaya hanggat maaari, hindi ka nila dapat matagpuan. Pero huwag ka magkalala. Alam nilang nasa amin ka na. At sa pagpaparamdam nila, malinaw na gusto ka nilang makuha. Kung ganun, bakit tayo nagpunta sa baling ito? Hindi magkakatugma yung mga sinasabi ninyo eh. Gusto niyo akong iiwas, pero nandito pa rin tayo. Dahil nagpaabot sila ng mensahe. Nais ka nga nilang makasama, pero siyempre, tutol kami ng lola mo dahil nasa reputasyon nila. Pero isang bagay ang pinagtalunan namin ng lolo mo. Sinabi ng nagpadala ng mensahe na mula siya sa paksyon ng lahi mong walang ibang hangad kundi ang katahimikan. Sinasabi nito na hindi sila ang naghahasik noon ng lagim at salot. Henry, sila ang mga tunay mong pinagmulan. Mali na hadlangan namin ang kagustuhan nila na makapiling ang kadugo nila. Ganun? Ganun lang kadali yun? Napakagulo. Masamang lahi tapos nagsabi lang na sila yung paksyon na gusto ng katahimikan. Paniniwala kayo? At ihahatid niyo ako sa kanila? Tapos sasabihin niyong walang kapares ang pagmamahal niyo sa akin? Ano ba namang klase pagmamahal yan? Henry, hindi yung ganun kasimple at hindi rin ito madali. Kaya ka nga namin inihatid. Kaya kami rin mismo ang makikipag-usap. Dahil hindi ka namin basta-basta ipagkakatiwala. Henry, Apo, makinig ka naman. Higit pa ito sa pagsasauli ng nawalang kadugo eh. Higit sa kahit kanino. Kami ang pinakanasasaktan. Higit 20 taon mong binigyang liwanag ang buhay namin. Sinubukan namin itong iwasan pero kahit anong gawin namin, hahantong at hahantong dito ang lahat. Apo, nauunawaan namin ang galit mo. Patawarin mo kami dahil nagdulot ito ng matinding bigat at kalituhan sa iyo. Pero Henry, gusto lang naming ilagay ang lahat sa tama. Pagmamahal, kung anong tama. Ewan ko na kung ano pa ang totoo. Pero kung malinaw ngayon aswang ako. Kaya pala hindi ako bahusin albularyo kagaya ninyo. Dahil nasa akin ang bangis na mga kalahi kong aswang. Henry! Apo! Sandali lang! Salome, kaya bubuda ka po natin. Natural ang reaksyon niya. Magtiwala tayong kakayanin at mauunawaan niyang lahat ito. Kasalanan mo! Una, pinilit mo ang kupkupin ko ang sanggol. Ngayon, ikaw rin ang nasunod sa pasyang ihatid siya rito. Dapat una pa lang iniwan na kita at ako na lang ang nag-alaga kay Henry. Tiniis na lang naman kita dahil napamahal na sa iyong apo ko. Pero napakakomplikado ng kalooban mo. Bakit at paano ko naging kasalanan yon, ha? Masiba na!
ihiwas sa kapahabakan ng walang kamuwang-muwang na buhay, ha? Maliban na, makaramdam na ng pagmamahal sa batang yon. Ikaw rin naman, minahal mo rin ang batang yon. Ikaw nga itong ayaw siyang madapuan ng kahit isang lamok doon. Akala mo hindi ko nahalata. Kaya nanumbalik ang pagmamahal mo sa akin doon ay dahil kay Henry. Matagal mo na sana akong iniwan. Pero pinagbibigkis tayo ni Henry. Miss Pinky, kulang ang pagsasalarawan kung sasabihin ko sa'yo na gumuho ang mundo at puso ko. Lumabas ako ng bahay. Tumakbo ako ng tumakbo at nang napagod ako, ay nagpalakad-lakad na lang ako habang nakatitig sa buwan. Nagbabagong kabog ng dibdib ko, pero para bang gumagaan ang pakiramdam at ulo ko. Para akong hinihilom ng buwan habang luhaan ang nakatanaw sa kanya. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakasunod sa akin si Emma. Hindi nila ako, Apo. Aswang ako. Kaya naman pala. Aswang ako. Aswang! Eh ano naman kung aswang ka? Ikaw? Akala ko kanina ka pa umalis sa bahay, ah. Oo nga eh. Hindi ko na nga nagawang lumabas kasi naipit ako sa drama niyong maglolo at maglola. Ang awkward ko kaya doon kanina. Pinapanood ko lang kayo, kaya sinundan na lang kita. Ano ba? Iwan mo na nga lang ako. Ayoko nga. Sa'yo ba to para paalisin ako? Ay ang nararamdaman mo ngayon, hindi ako magpapanggap na naiintindihan kita. Hindi ko sasabihin sa'yo yung mga bagay na makakapagpagaan yan. Dahil walang makakapagpagaan yan. Kaya damihin mo na lang yan. Kung gusto mong sumigaw, magwala, gawin mo. Kung gusto mong maglupasay, gawin mo rin. Pero sasabihin ko sa'yo ha, ang mga aswang, nilikha lang din naman. At gaya ng mga tao, may kaluluwa, isip at puso. Puso na lumiligaya, nalilito, nangangamba at nasasaktan. Oo, komplikado ang buhay ng aswang. Pero ganun din ang mga tao. Nagbabagong anyo ang aswang. May pangangailangan, parang tao din. Nagbabagong anyo ang tao, hindi sa labas, sa loob. Hindi ko na alam eh. Wala na ako naiintindihan at saka ang problema ko lang talaga. Ba't kailangan na mapunta ako kila Lola? Tapos malalaman ko pa to. Pero hindi ako nagsisisi na nalagaan ako ni Lola. Ewan, nalilito ako sa nararamdaman ko talaga eh. Sana lang hindi naging ganito kagulo. Para ako singaw. Hindi ko alam kung paano ako sumulpot sa mundo eh. Hindi ka singaw. Siyempre mahirap padaliin ang ganito pero ito yan eh. May tunay kang pinagmulan. Pero may dalawang taong totoong nagmahal sa'yo na parang galing ka sa kanila. Pero sabi ko nga, ha? Henry? May nangyayari sa'yo. Ha? Oh, bakit? Uy, ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Yung imahe mo, nanlalabo. Para kang nagiging usok. Para kang nag-itsurang tubig o usok. Ano? Teka, naiiba nga yung pakiramdam ko. Sino nandyan? Hoy! Humanda ka. May kasama tayo dito. Pero ano ba nangyayari sa'yo? Natural ang nangyayari sa'yo. Ano? Sino ka? Masama ang katob ko dito, Emma. Paano to? Isa kang buso. Anong kailangan mo? Oo, isa akong buso, gaya niya. At yung tila usok o tubig na anyo mo, katangian niya ng buso. Di ba't nagalaho ang mga buso? Hindi man ganap. Lumilitaw ng mga katangian sa'yo ng isang buso. Manahimik ka! Ano ba kailangan mong bruha ka, ha? Totoo lang, mas ikaw ang may kailangan sa'kin. Dahil ako ang kapatid ng ina mo. Ano? Tigilan niyo na nga ako! Punong-pulo na ng kabalbalan tong araw na to. Masisira na yung ulo ko eh. Nauunawaan kita. Huwag ka mag-alala. Aalis naman ako eh. Dahil magkikita rin tayo agad.
kasama ang lolo at lola mo. Isang napakahiwagang babae ang lumitaw at naglaho rin na parang usok sa harapan ko. Tinitigan ko ang palad ko na natatanglawan ng buwan. At gaya ng anyo ng babae nang mawala ito, ganon din ang sa palad ko. Parang usok o tubig gaya ng sabi rin ni Emma. 3 araw akong nakahilata sa isang kubo sa baryo. Palihim kong sinisilip sina lolo at lola. Kahit naman masama ang loob ko, mahal ko pa rin ang mga taong nagmahal at bumuo sa kung sino ako ngayon. Pero isang pagkakataon ang kailangan kong harapin. Kasama sina lolo, lola at ang misteryosang babae. Naunawaan ko po ang lahat. Pumapayag ako na maiwan na dito. Tinatanggap ko ang tunay kong pagkatao at kung saan talaga ako nagmula. Apo, alam kong napakabigat nito sa iyo. Kung sakali na... Hindi po, Lola. Sabi ko nga po, tinatanggap ko na lahat. Iwan niyo na po ako dito, ayos lang po ako. Apo, alam kong mas maunawaan mo ng buo sa paglipas na mga araw. Ibiyang, malinaw ang lahat ng pinag-usapan natin. Malinaw at walang magbabago. Titiyakin kong ligtas si Henry. Hindi babaguhin ang pangalan niya. Hindi rin siya pwepwesahing kumain ng karne o manugis ng mga tao. Sinabi ko na rin sa inyo, buso nga kami, pero hindi kami ang paksyon na naghahasik ng gulo at salot. Kung napapaisip kayo na pilit at mabilisan ang lahat, tama kayo. Ako mismo ang nagpadali sa usapan para na rin makaalis na sina lola. At ako, naiwan ako sa baryo. Ginusto ko na ito para na rin hindi mahirapan sina lolo at lola. Malaking suliranin sa kanila ang pag-aligid ng mga linalang ng dilim dahil sa akin. Kaya ginawa ko na ang nararapat. Kita mo nga naman, magdadalawang buwan ka na rin dito. Alam mo, nakikita ko sa'yo, kahit hindi mo pilitin, lumilitaw talaga sa'yo ang katangian ng buso. Ano ba tao pa rin ako, Chang? Dugo ko lang ang buso, pero tao ako. Hindi ako kakain ng karne ng tao. Hindi ko kailangang maglaho at lumitaw kagaya ninyo. Umabot ako ng 4 na buwan sa baryo. Natutunan kong makipamuhay sa ibang aswang na naroon. Nililibang kong sarili ko sa pagbubukid at kung ano-anong trabaho. Nakipagkaibigan ako sa mga kaedad ko. Pero si Emma, nawala. Hanggang isang gabi, nagtagpo ulit kami ni Emma pero sa hindi inaasahang engkwentro. Henry! Henry! Alisto ka! Napapaligiran ng tiktik ang bahay. Oo, Chang! Pero bakit tayo nilusob? Dahil gusto tayong palayasin sa baryong ito. Naiinggit ang ibang lahi sa kakayahan natin. Kaya tinutulak tayo. Dila ng tiktik! Umiwas ka, Henry! Takbo! Chang! Pakawalan niyang tik-tik! Huli ka! Tingnan nga natin kung gaano kahaba yan! Hihilain ko yan hanggang sa... Emma? Emma! Ba't ka ba kami nilalusob, ha? Ang tiyang mo, sila ang nagpatay ng... Patayin mo na yan, Henry! Marami pa sa labas! Nagulat ako nang lumusot sa loob ang nagmamay-ari ng dilang hinatak ko. Si Emma at ang mga kalahi niya. Bigla kaming nilusob. Naobliga ako sa utos ni Chang Ibyang pero hindi ko maitarak sa kanyang itak nang matitigan kong mga mata niya. Hanggang sa nakapiglas si Emma at naihagis ako kay Chang Ibyang. Lumusot si Emma sa bubong ng bahay para makalabas. Atras na! Malakas ang buso na nasa loob! Mauubos lang tayo! Atras! Walang yaka, Emma! Chang! Hindi sila dapat makatakas. Babalik sila. At mas marami pa.
Tugisin mo kung ayaw mong maubos tayo. Sinunod ko si Chang Ibyang at hinabol ang mga tiktik. Pero kumilos ako hindi dahil sumunod lang ako sa tiyahin ko. Nang titigan ko si Emma, may sinasabi ang mga mata nito sa akin at kinutuban ako na may mali. Aalamin ko ang dapat kong malaman, kaya ko hinahabol sina Emma, pero iba naman ang nakasagupa ko. Hoy! Nagkita rin tayo. Batang puso! Lumitaw rin ang totoo, di ba? Tabi! Ayaw kitang kulpin ngayon. Ba, lalo kang yumabang ah. Pero ayoko rin makipagbugbugan ngayon. Yang nasa puso mo. Alam mo ba kung anong nararamdaman mong pumipintig dyan? Ano? Ayoko makinig sa'yo. Diyak ka na! Babatayin ka nila dahil sa batong itim na nasa puso mo. Akala mo pamilya ka nila. May kailangan lang sila sa'yo. Kaya bago nila yan makuha sa'yo, ako na lang! Akin na lang yan! Talagang, iba ka. Hindi kita nahawakan. Lumusot lang ako. Napakalakas mong puso ka. Dahil dyan, sa batong nasa dibdib mo, mag-ingat ka. Dahil lang ang tan mo mismo ang tutukot niya sa puso mo. Lumaki ang galit at pagkalito ko, pero ayokong matangay ng bugso ng damdamin kong sasabog na. Bumalik ako kina Chang Ibyang at nagimbal ako sa ipinagtapat nito. Totoo, nariyan sa loob ng puso mo mismo ang pinakamahalagang perlas ng ating angkan. Kaya kailangan namin tong dukutin sa'yo. Walang hiya kayo. Hindi na ba matatapos sa atang kalokohan to? E di kaya nyo pala ako hinahanap at binawi dahil dito. Tutukutin nyo to! Papatayin nyo ako! Pasulan lang ako para sa inyo! Ganun ba yun? Oo! Kawawa ka naman. Pero hindi ka basura. Mahalaga ka. Pero dahil lang dyan sa nasa loob mo. Hindi ayoko. Babalik ako kina Lola. Huwag niyo na subukan tukutin sa akin to. Dahil magkakamatay lang tayo. Una, ikaw lang ang mamamatay. Pangalawa, hindi ka pwedeng bumalik. Sa ngayon, may napakalubhang sakit ng lolo mo. At oras na sumuway ka, bibigay ang katawan niya. Hulaan mo kung sinong matalino ang may kagagawan nito. Oh shit! Napakasama mo talaga! Hindi ako masama. Matalino lang. Bago namin yan dukutin sa'yo, may ipagagawa muna kami sa'yo. Ang lahi ng tiktik. Burahin mo sila sa baryong ito. Ngayong gabi mismo. Walang hiya ka. Sagad sa puto yung kasamaan mo. Sina Lola. Lolo. Walang hiya ka. Oops! Ang mga gurang. Alalahanin mo. Ang pinakamamahal mong lolo at lola. Ano pang hinihintay mo? Lakad na! At doon mo ibuhos ang gigil mo sa mga tiktik. Nag-aalburuto ang kalooban ko, Miss Pinky. Pero hindi ako basta patatalo. Hindi ko pababayaan sina Lolo. Pero hindi ako magpapakaladkad sa napakasamang plano ni Chang Ibyang. At lalong hindi ako mamamatay. Pinasok ko nga ang pugad ng mga tiktik, ngunit hindi para puksain sila. Oh, Diyos ko, walang matitira sa akin sa dami nila. Sandali! Gusto ko lang kayong makausap. Pakinggan niyo muna saan ako. Oo, puso ako. Pero wala akong balak na. Ah! Yung dila na naman! Sandali! Huwag niyang patayin! Magagamit natin yan! Henry, ayos ka lang. Pasensya ka na. Kasalanan ko rin kung bakit ka napasok dyan. Pero makakabawi ako sa'yo. Si Lola, kailangan ko silang makausap ni Lolo. Yung mga buso, pinatawan si Lolo ng sakit. Mamamatay si Lolo pag hindi ako sumunod sa kanila. Napakasama pala talaga. Mula noon hanggang ngayon. Puntahan natin ang lolo't lola mo.
Magplano tayo. Kaya natin ito. Nagkasundo kami ni Emma laban sa mga buso. Pero bago ang lahat, tinulungan ako ni Emma na makalabas sa baryo sa daang hindi alam ng mga buso. Napuntahan ko sina Lola at totoo nga, kalunos-lunos ang malubhang kalagayan nito. Oh, ano nangyari, Lo? Naririnig niyo po ba ako? Lo! Walang naririnig at nakikita ang lolo mo, kundi ang walang hanggang bangungot na kinapapalooban niya ngayon. Patawarin mo kami, Apo. Kasalanan namin kung bakit tayo nasa sitwasyong ito. Kung sana'y nagpakalakas na lang kami para tuluyan kayong may layo sa angkan mo. Hindi la. Wala tayong kasalanan. Iyang isipin na lang natin ngayon kung paano bubuti si Lolo. Kung paano mapupuksa ang mga kalahi ko. Lalong-lalo na si Chang. Emodyo mga buso yan. Kahit napakasaklap na mawalay ka sa amin, ipinagkatiwala ka namin sa kanila. Pero magbabayad sila. Malalaman nila ngayon na hindi nila tayo dapat kinakante. Badong, kumapit ka. Kayanin mo. Paggising mo, kasabayan na kitang umawit. Kayanin mo, Badong. Paano na? Kailangan na po natin kumilos. At ikaw, Henry, sa'yo kami nakadepende. Diyos ko, palpak akong albularyo tas ngayon. Sa akin nakasalali ang lahat. Ano ba naman to? Nasa bingit ng kamatayan si Lolo. Pero hindi kami magpapatalo. Unang bahagi ng planong nabuo namin ni na Emma at Lola ang bumalik kina Chang Ibiang. Natagalan lang. Pero nagawa kong pinagagawa mo. Bago ko kayo hayaang tukutin sa akin ng bato, dapat masiguro ko munang gagaling at mabubuhay si Lolo. Sigurista? Matalino? Pero mas matalino pa rin ako. Alam ko at kitang-kita ko mga nangyari. Buhay ang mga tiktik! Pinuntahan mo pa ang lolo mo kasama ang tiktik. Kaya, alam mo nang mangyayari sa lolo mo. Wag! Oo, hindi ko pinaksa yung mga tiktik. Pero sige na, ibibigay ko na yung bato. Basta, wag nyo lang papatayin si Lolo. Parang awa mo na, Chang. Ibibigay ko na yung bato. Kapag nasa inyo na to, kahit kayo na mismo ang lumipol sa mga tiktik, kayang-kaya nyo na yun. May punto ka. Magaling ka pa rin. Pwede na rin. Mamatay ka na lang at kami nang bahala kapag nakuha na ang bato. Wala na akong magagawa. Hinayaan ko mga buso na buksan ang katawan ko. Pero isang tila ba, himala ang ginawa ni Lola para maisahan sina Chang Ibiang. Masusugatan ako, magdurugo, pero ang loob ng katawan ko, hiningahan ni Lola ng tigalpo para maproteksyonan sa anumang pinsala. Ang bato, nasa akin na. Ito na ang bato. Pero may mali. Ang batang ito, buhay pa. At bakit naghihilom ang hiniwa ko sa kanya? Wala akong nasagap na tigalpo o anumang pamproteksyon ng mga albularyo dito. Pero bakit? Sakto yung pa ako sa mukha mo. Ano? Gulat kayo, no? Buhay pa nga ako. Pangil ng kidlat ang binaon sa galukod ko. At pinakamataas sa tigalpo. Na kahit kayong mga buso, hindi nyo masasagap. Inyo na yung bato, sige! Pero, buhay pa rin ako. At akin na tong bulaklak nyo na nagkahasik ng lahat ng klase ng salot. Buisit! Walang iha! Ibalik mo sa akin yung bulaklak! Hindi balik. Dahil nasa akin itong batong itim, kayang-kaya kitang pilipitin. Ang dami nyo talaga satsat. O ano? Testingin na natin yung hawak mo. Ay, walang niya. Lihado na naman ako sa dami nito. Inasa na ba si? Atras mga pangit! Nagsama ka pa. Simulan na natin. Emma, buti dumating ka. Saka ito mga kalahi mo. Kasi ito na,
Unti-unti na silang naglalaho. Kaya yan. Basta talasan mo pakiramdam mo. Tinuruan ka ng lolo't lola mo sa ganito, hindi ba? Ayan na! Nagsipaglaho na nga ang mga buso at bigla kaming inatake. Pero kahit hindi nakikita, pandama at pangamoy ang ipinansagap namin. Nakatulong rin ang ilang anting na ipinagamit ni Lola. Tumumba agad ang pasalising sumugod sa amin. Nahihirapan talaga kami pero isang napakalaking tulong ang dumating. Sa likod, Henry! Ha? Ang daya mo naman! Ha? Sinong... Hinding-hindi na kita hahayaang mag-isa, Apo. Sakto. Muntik na masakmal yung apo nyo eh. Lola, salamat ha! Ang galing nyo! Sa pulyo na! Sumali ka pa, tanda. Dapat sa'yo binabantay ng asawa mong malapit na mamatay. Sa bagay, ikaw na lang kaya ang mauna. Oo nga, mas nakikita na natin sila. Wala na yung bentahe nyo. Eto na! Dahil sa dinasalang asupre ni Lola, hindi na magamit ng mga buso ang kakayahan nilang makapagtago. Kinatay ni na Emma at ng ang kanyang mga buso. Hinabol ko si Tiang Ibiang na papatakas. Inabutan ko ito pero tinamaan ako ng kuko nito. Nabugahan din ako ng laway nitong may lason. Napahilata ako pero sa dasal ni Lola, lumakas ang pangil ng kidlat na nasa katawan ko. Nakabangon ako at naitak si Tiang Ibiang. Nilulun niya ang batong itim. Sa harap ko mismo, nangyari ang nakapangingilabot na pagbabago niya. Lalong kumapal at namula ang balat niya. Tinubuan siya ng napakalaking pakpak at lalong humaba ang mga pangil at kuko. Grabe yung inilaki niya. Hindi ko yata kaya to. Hindi ba't napakayabang mo kanina? Bakit parang umuho ang angas mo? Kayong maglola, pati ang buong lahi ng mga tiktik. Dito na kayo, mamamatay. Naku, nawala ulit. Hindi ba nabaliwala na yung kakayahan niyang... Henry! Lola! Nasakma lang apo ko! Henry! Humanda kang halimaw ka! Duguan na pati si Lola! Bitiwan niyo ako! Lola! Eva! Nalintikan na kami. Hindi ako makagalaw. Ubusin silang lahat. Tapusin at ikalat ang dugo nila dito. Ano, paglalaruan na lang namin kayo hanggang sa mamatay kayo? Apo, kaya mo pa ba? May pag-asa pa. Ang itinuro sa'yo ng lolo mo. May pag-asa pa, Apo. Oo nga. Pero gagana ba yun? Kahit hinang-hina na ako. Magtiwala ka sa espiritualidad mo na hinasaan namin ng lolo mo. Kaya mo yan, Apo. Gawin mo. Napakarami mong sinasabi. Naliligo ka na sa dugo. Lola! Hindi! Diyos ko po! Mamamatay na kami. Panginoon ko, gagawin ko baka kaya ko. Ibibigay ko na ang natitira sa akin. Kayo na po ang bahala sa iba. Sana tama tong bibigyasin ko. Sa lupa nakatapag, pakpak ng ibon ng proteksyong yakap. Walang dugo na papatak. Ang kinin ng apoy na nag-aalam. Mga pangil at kuko. Matutuklap. Mga angil na hindi natatalab. Anong nangyayari? Bumibigat. Humihingi ng tulong sa mga elemento ang bata. Ginagapos tayong lahat ng hangin. Mamamatay tayo kapag hindi. Hindi! Bumagal ang mga kilos nila. Kailangan bumangon. Pagkakataon na. Wala kayong palag ngayon. Gumagana! Napakagaling! Ituloy mo! Tama na! Ang balat ko! Ang kalamnan ko! Para kong nauupos! Kalikasan. Ang kalikasan. Likas ang kalinga. Ang kalikasan. Likas ang parusa.
Ang kalikasan, likas at patas ang aton. Ang kalikasan, likas sa kanya. Ang buhay at kamatayan. Walang hanggan ang kalikasan. Likas ang hangganan ng pakikipanuluyan. Habang ginagawa ko ang orasyong itinuro ni na lolo at lola, nahirapan ang gumalaw ang mga buso. Sinamantala ito ni na Emma at inatake ang mga aswang. Si Chang Ibiang, naaagnas, nababaklas ang mga pakpak. Kusang natutuklap ang mga kuko at pangil. Sumuka ito ng napakaraming dugo. Pilit ring bumangon si Lola at sinalaksak sa puso ng aswang ang kanyang punyal. Napakarami din yung pinahihirapan sa napakatagal na panahon. Ngayon, sarili niyong kalahi ang tutuldok sa paghahasik niyo ng lagim. Mga salot kayo hanggang sa impyerno. Hindi ko kalilimutan ang mga mukha ninyo. Lalo na itong batang buso. Wow! Lola, tapos na. La, kaya niyo yan. La! Henry! Ialis na natin siya dito! Bilis! Gamit ang mga turo ni na lolo at lola sa akin, nalipol kong mga buso. Mga buso na tunay kong angkan. Mga buso na kahit tunay kong kadugo, hindi ako pinahahalagahan. Miss Pinky, nakalabas kaming lahat ng buhay sa lungga nila. Tinulungan kami ni Emma na makabalik sa bahay. Natapos ang madugo at masalimuot na laban, wala nang humahabol at umaaligid sa amin. Pero napakabigat pa rin ng kinakaharap namin. Magpagaling kayo Dapat kayanin niyo yan. Masyado naman akong dehado kung iiwan niyo ako pareho. Lola, gusto ko pa kayong makasama eh. Gusto ko na ulit kayong makausap. Gusto ko na marinig ng bakayan ninyo eh. Gusto ko maranasan ulit yung kailangan kong awatin yung batuhan ninyo ng mga gamit. Bakit kaya hindi gumaling ang lolo mo? Nasira naman natin yung sumpang bulaklak ng tiyang mo Ewan ko na, Emma. Pero hindi ko sila susukuan. Mabubuhay pa sila. Magkakasama pa kami ng mas matagal. Ay, yan din ang hiling ko. At ano man ang gagawin mo, sige, sasamahan kita. Nasuri sina lolo at lola ng iba nilang kaibigang albularyo. Si Lola, napagaling pa nila. Dahil pisikal na mga pinsala ang mga tinamo nito. Pero si Lolo, hindi raw mula sa sinumpang bulaklak ang pinagmula ng sakit nito. Malakas na maligno raw ang kinasabwat ni Chang Ibiang para pahirapan ng napakatindi si Lolo. Umapit na raw sa kabuuan hanggang kaluluwa ni Lolo ang ginawa ng maligno na yon. Kaya wala silang magawang paraan sa ngayon. Nagkaroon ako ng katuwang sa pag-aasikaso kay Lolo nang tuluyan ng gumaling si Lola. Lola, pahinga na po kayo. Ako naman magbabantay kay Lolo. Ayos lang, Apo. Di ba't dito naman ako matutulog sa tabi ng lolo mo? Yun na nga ho, matulog na kayo. Magbabantay naman ho ako dito eh. Dapat makabawi din ho kayo ng lakas la. Alam mo, Apo, kahit na binabalibag ko ang lolo mo, kahit na pinaliliguan ko ng pagbubungangayan, kahit na umaakyat ang dugo ko dahil sa damuho mong lolo, higit pa sa konsepto ng pagmamahal ang meron ako para sa kanya. At dahil ganon, lahat ng natitira sa akin, ibibigay ko sa kanya. Kahit pabuhay ko, ibibigay ko kay Badong. Maniwala ka, Apo. Kahit sarili ko mismong buhay ay para sa lolo mo. Ay, naku sabi ni. Kahit ginigira niyo tong si Lolo, talagang love na love niyo to eh. Sige na nga, dito ako matutulog sa lapag. Pareho ko na lang kayong babantayin ni Lolo. Napakaswerte namin at dumating ka sa buhay namin. Apo, ang lahat ng itinuro ko, lahat ng bilin ko, wag na wag mong kalilimutan. Alagaan mong mabuti ang lolo mo, Apo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng lolo mo. Lolo naman eh. Mahal na mahal ko rin ho kayo ni Lolo.
at aalagaan nating tatlong isa't isa ng napakatagal pa. Mabubuhay tayo hanggat gusto natin. Sige na ho. Patulog na ho muna tayo. Ay, salamat talaga sa Diyos at nakasama ko kayong dalawa. Badong, matutulog na ako, ha? Ikaw nang bahala sa apo natin. Paggising ko, magkakasama na rin naman tayo. Kaya huwag kang malulungkot sa paggising mo. Kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Mahirap unawain bawat damdamin. Pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Habang nakahiga ako sa lapag, sa tapat lang ng kama nila Lolo at Lola, narinig ko pa si Lola na inawit ang paborito nila ni Lolo. Bato sa buhangin, yan daw ang theme song nila. Sinasaad ng kanta ang pag-ibig na kahit kamatayan, kayang tawirin. Hindi ko akalain, Miss Pinky, yun na palang huling beses na maririnig ko si Lola na awitin ang paborito nilang kanta ni Lolo. Habang tulog si Lolo, isinagawa na pala ni Lola ang isang lihim na tigalpo. Tigalpo na magsasaling ng buhay ng isang tao patungo sa katawan ng isa pa. Malilinis rin ito lahat ng sakit o pinsala ng taong gagamitan nito. At dahil doon, nagising at gumaling si Lolo. Pero si Lola ay tuluyan nang nawala sa amin. Lo! Oy, Lo! Ay, ano ba? Napakahinay mo naman eh. Ano ba yung sinisigaw mo riyan? Lo! Si Emma! Si Emma pumayag na! Umuho siya! Magpapakasal sa akin si Emma, Lo! Aba, anak ko sinasabi ko na nga ba eh. Talagang manang-mana ka sa lolo mo, no? Walang palya. Naku ang lola mo. Kung narito ang lola mo, nako, nakikinita ko na ang itsura nun. Nalalaki butas ng ilong noon dahil nagpipigil lang to ah. Grabe! Tapos ibibuisit nyo naman. Tapos mauuwi sa habulin kayo na sandok. Kasi hindi kaya abutan. Kaya babatuhin naman kayo ng kahit anong hawakan niya. Tapos... Lo! Uy! Lo! May pasensya na po ha. Hindi. Namimiss ko lang ang lola mo. Kahit na triple na yung pagkabingi ko sa bunganga noon. Kahit na dispormado na ang korte ng ulo ko dahil sa mga binabalibag noon. Ay, naku talagang nahanap ko pa rin eh. Pero di bale, alam kong napakaligaya niya ngayon. Lalo na't pubuo ka na ng sarili mong pamilya ngayon. Basta po, huwag mo akong kakalimutan ha. Dadalawin mo ako. Uy, Lo, ano ba yan? Anong dadalawin? Siyempre, isasama ko kayo, no? Aba, hindi kayo pwede maiwan mag-isa. Baka mamaya pagbalik ko dito, napakarami ng nakasabit na bikini sa bakuran natin eh. Ay, naku, sayang naman. Akala ko iiwan mo ko rin eh. Muntik na akong lumusot. Pero kahit ilang bikini pa maiwan sa akin ang mga yan, abay bikining itim pa rin ng lola mo ang pinakapaborito ko lang hapin. Kadiri naman, Lo. Pag may tumamang sandok sa pumpunan nyo, alam nyo na yan ha. Takbuhan na.
Iwan ko kayo dito.